At this point, the guest of honor will be introduced by the Honorable Voltaire T. Guzmin, Secretary of National Defense. Mga pinagpipitagang panauhin, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang Benigno S. Aquino III. Salamat po. Mabuhay tayo lang. Secretary Alberto Lusario, His Excellency Philip Goldberg, Ambassador of the United States of America to the Philippines, His Excellency Toshinao Rabe, Excellencies of the Diplomatic Corps, Secretary Voltaire Guzmin, Governor Abet Garcia, Vice Governor Efren Pascual Jr., Representative Herminia Roman, Mayor Alicia Pizarro, Mayor Maria Angela Garcia, other mayors of the province of Bataan, Dr. Maria Serena Jokno, Retired Lieutenant General Ernesto Carolina Tupibao, Retired Colonel Manuel de Ocampo, General Emmanuel Manny Bautista, Chief of Staff, Police Director General Alan Purisima, Lieutenant General Lauro Catalina de la Cruz, Vice Admiral Jose Luis Alano, Lieutenant General Hernando Delfin Carmelo Ireberi, Vice Admiral Rodolfo Aisorena, veterans of World War II, members of World War II veterans organizations, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko mga kababayan, isang magandang umaga po. Nagsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig sa panahong naghahanda na sa ganap na kasarinlan ang Pilipinas mula sa pagiging kolonya ng Amerika. At dahil nga narito pa ang mahukbong Amerikano, nadawit na rin ang ating bansa sa isang malawakang digmaan. Sa pagkakataong sinasakop ang ating bayan, naging laban na rin natin ang kanilang laban. Noon pa man po, malinaw na sa mga Pilipino. Maliit man tayo, kung nasa tama tayo, lalaban tayo. Sa panahong iyon, hindi po biro ang tinamo nating pinsala. Tinatayang mahigit 1 milyong Pilipino ang nasawi mula sa populasyon natin noon na mahigit 16 na milyon lamang. Hindi rin mabilang ang mga taong napilitang mag-ibang bayan o lumisan dahil sa kaguluhan at karahasan. Ayon nga po sa tala, sa Allied Capitals ay pumangalawa lang ang Maynila. Sa Warsaw sa Poland, sa lawak at tindi ng pinsalang naranasan natin noong panahon ng digmaan. Mahigit 70 taon na nga po ang nakalipas mula nang matapos ang pandaigdig. Ibang-iba na ang sitwasyon ngayon at ang mga bansang dating nasa magkabilang panig at nagpapalitan ng putot ay nasa iisang bangka na lamang. Ang dating nagigirian, nagkamayan at nagyakapan na at sinabing, kaibigan, tapos na ang gulo, magtulungan tayo. Ang dating maliit na kolonyang dinurog ng digmaan, malaya at taas-tuong nang nakikisagwan sa isang direksyon tungo sa kapayapaan at ikauunlad ng lahat. At ngayon nga po, nagtitipon tayo upang tumingala sa dambana ng kagitiran, isang tanda ng pagbibigay pugay natin sa kabayanihan ng mga veterano noong ikalawang digmaang pandaigdig. Isang sagisag na pagbabalik tanaw sa kagitingan at sa dinaanan nilang sakripisyo. Marahil nga po, kapag tinanong ng kasalukuyang henerasyon kung ano ang ibig sabihin ng sakripisyo, ang pinakaangkop na sagot ay inyong halimbawa. Di po ba? Kayong mga veterano ang buong loob na sumuong sa peligro at kawalang katiyakan sa ngalan ng bandila. Sa harap ng dambuhalang hamon, tiniis ninyo ang gutom, uhaw. Hindi kayo nagatubiling magtaya ng inyong buhay para sa kapakanan ng mas nakakarami. Sa halimbawa pong ipinamalas ninyo, buhay ang diwa ng pagka-Pilipino. Kaya nga po, lumipas man ng maraming taon, tuloy pa rin ang pagkilala ng Estado sa inyong pakikiambag. Ang hangad natin, sapat na pagkalinga sa mga veterano at sa inyong mga pamilya upang tumbasan ang malasakit na ipinamalas ninyo noon. Nagkaroon nga po ng obligasyon ang inyong pamahalaan na aruguin ang mga veterano. Ang masakalap nga lang po, sa listahan ng ating mga pensioners ay marami ang nakisali at nakihati sa mga handog nating benepisyo. Kahit hindi naman talaga sila tunay na mga veterano. Pero may good news po.
Ipinapatupad na natin ngayon ang Pensioners Revalidation Program dahil sa pagsisigurong tunay na kabilang sa listahan ang bawat pangalan ng ating surviving pensioners sa pagpasok ng taong ito ay tuluyan ng naipatigil ang pagbibigay benepisyo sa 22,534 na accounts, habang 14,611 accounts naman ang nasuspinde. Ang resulta, naibalik ang pension remittances na nagkakahalaga ng 396.61 million pesos. At itong Marso, umabot na nga sa 133,784 na ilehitimo mga veterano at kanilang mga asawa ang binibigyang serbisyo ng ating Philippine Veterans Affairs Office. Tinitiyak natin sa mga karapat dapat lamang mapupunta ang bawat pisong inilalaan natin mula sa kaban ng bayan. Pagdating po sa kalusugan, bukas ang pinto ng Veterans Memorial Medical Center pati na ang iba pang nilang mga sangay sa kalakhang bansa para kumakalinga sa ating mga veterano. Para sa taong 2013 nga lang po, umabot sa 17 milyong piso ang halaga ng serbisyong medikal na nailaan para sa 1,072 mga veterano. Ang maganda pang balita, pinalawak pa ng DMMC ang kanilang benepisyo para sa inyo. Ngayon, bilang na sa listahang sagot ng gobyerno ang mga serbisyong tulad ng cataract operation, coronary angiogram at cardiac bypass. Tumungo naman po tayo sa educational benefits ng inyong pong mga dependents. Nitong nakaraang taon lang po, umabot sa 2,059 ang bilang ng mga estudyanteng napag-aaral ng PBIWAW. Ang alay naman natin tulong pinansyal umaabot sa 36,000 piso kada taon para sa bawat kwalipikadong dependent ng ating mga veterano. Kasabay ng patuloy nating pagkalinga sa ating mga veterano, masigasig din natin sinisigurong ang mga sundalong nagsiservisyo ngayon ay may kakayahang gampanan ang kanilang tungkulin. Sakaling kailanganin natin sumuong sa laban, hindi naman po pwedeng lakas sa loob lang ang sandata ng ating mga kawal. Para sa ating AFP Modernization and Capability Upgrade Program, nakapaglaan na tayo ng mahigit 36 bilyong piso at nakompleto na ang 38 proyekto mula lamang ng Hulyo ng taong 2010 hanggang Marso ng 2014. Dito mga modernong sasakyan at kagamitang pihadong magpapatibay pa sa ating sandatahang lakas. Sa ganito man pong paraan ay mapapagaan natin ang mga hindi birong tungkulin na kanilang tinutupad upang paglingkuran ang ating minamahal na bansa. Isang halimbawa nga po nito ang sakripisyong inaalay ng siyam sa magigiting natin mga marino sa pangunguna ni First Lieutenant Mike Pelotera na huling nadestino sa Ayungin Shoal. Isipin na lang ninyo ang pambirang sakripisyo pinamamalas ng kanilang grupo. Sa loob ng halos 5 buwan, ang kanilang mundo ay uminog lamang sa karagatan. Halos wala silang komunikasyon sa kanilang mga pamilya. May mga pagkakataon pang hinaharang ang pinapadala natin mga gamit at pagkain sa kanila. Araw-gabi, sakay na nakatirik na BRP Sierra Madre ay nakaangkla lamang ang kanilang dedikasyon sa pagtutok at pagbabantay ng ating teritoryo. Kaya naman po, kasama na ating mga veterano, kabilang din na mga kawal na tulad nila sa makinikilala natin ngayon. Saludo po ang sambayanang Pilipino sa inyo. Naniniwala pa rin po tayo. Hindi dapat makalimutan ang mga aral ng nakaraan. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng ating mga bansa at nasaksihan natin ang malagim na bunga nito. Ngayon, malinaw naman pong magkakaibigan na tayo. Nagkakaunawaan bilang mga kapwa-tao na may sarili mga adikain at pangamba. Naintindihan na natin ang kaisipan, kultura at paninindigan ng bawat isa at nagtutulungan para makamit ang kolektibong mitiin ng ating mga bansa. Sa paraan nga pong ito, masisiguro nating hindi na mauulit pa ang madilim na kabanatang iyon ng ating kasaysayan. Marami na pong dinaan ng pagsubok ang Pilipinas. Sa bawat hamon na tinugunan natin, lalong tumibay, lalong luminaw ang diwa ng ating pagka-Pilipino. Sa pagharap natin sa patong-patong na sakuna, ipinamalas natin hindi napapayuko ng anumang pagsubok ang Pilipino.
Dinadaig natin ang salot ng katiwalian. Kaya ngayon, kinikilala tayo bilang huwaran ng tapat na pamamahala. Iwinaksi natin ang sick man of Asia, kaya't kinikilala tayo ngayon bilang bright spot sa pandaigdig na ekonomiya. Sa araw na ito, ang araw ng kagitingan, sabayan naman ninyo ako sa pagdeklara, Pilipino ang tumitindig para sa tama. Mapalad nga po. Mapalad nga po ang kasalukuyang henerasyon ng mga Pilipino. Hindi na natin kailangan pang lumingon sa malayo para makataraw at makakilala ng mga huwaran. Mula sa mga pangalang nakaukit na sa bato, sa mga bayaning hindi na nagawang mailibing pa sa libro, hanggang sa bawat Pilipino ngayong nakikiambag sa pagbabago. Bawat tipak ng kadakilaan ang siyang bubo at nagpapatibay sa pagkakakilanlan ng lahing Pilipino. Matatag, magiting at handang tumugon sa anumang pagsubok. Magandang araw po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Marami pong salamat sa ating Benigno Aquino III para po sa inyong mensahe.